Masarap din pala ito pag merong buko na nilagay. First time ko nga lang pala gumawa nito, pero akalain mo yun, ang sarap din pala. Hindi ko nga alam kung ano ba talaga ang itatawag ko dito, isang klase ba ng dessert ito or isang uri ng kakanin. Sa tingin nyo kaya mga mare, alin kaya sa dalawang iyon nahahanay itong ginagawa ko? Kapag alam nyo, i-comment nyo na lang din dito sa ating comment section. So as usual, gagamit na naman tayo dito ng malagkit na flour. Ang isang pack pala ng glutinous rice flour ay worth 40 pesos at kalahati nga lang ang ginamit ko dito. Gumamit ka rin pala ako dito ng coconut milk na worth 25 pesos. So hahaluin lang natin yan na maigi hanggang sa magiging ganito siya. Yung tipo na natunaw na talaga ng maayos yung ating glutinous rice flour. Next naman, sinalang natin ang ating kawali at naglagay din tayo ng coconut milk, konting asin para pambalance ng lasa, pati itong 1/4 na brown sugar. Kung gusto nyong medyo dark brown yung kinalabasan nito, gumamit po kayo ng muscovado sugar pero mas pricey siya kumpara dun sa ating regular na brown sugar. Haluin lang natin ng maigi hanggang sa kumulo siya at natunaw yung ating brown sugar. Para maiba at mabigyan ng konting twist ay naglagay pala ako dito ng buko. Noon, nung bata pa kami, nagluluto naman kami nito sa probinsya pero yung tatay ko ang nagluluto. Hindi ko lang sure pero sa pagkakaalam ko, sa tuwing nagluluto siya nito ay naglalagay talaga siya ng fresh buko. Gumagamit din siya ng malagkit pero yun ay malagkit na bigas at niluluto pa bago siya ipapagiling. Dito ay pinagsama-sama ko na nga lahat itong mga ingredient dito sa aking pagluluto. Gumamit lang ako ng strainer para siguradong pinong-pino talaga siya at maiwasan natin yung mga buo-buo. Nahalo ko naman yan ng maigi kanina pero tingnan nyo naman at nakikita nyo naman na meron pa talaga siyang mga buo-buo. Sabi nga ng tatay ko noon, kapag nagluluto ka nito, kailangan mo rin ng matinding pasensya at lakas ng mga braso. Dahil hindi ka titigil dito sa paghahalo hanggang hindi siya naluluto. Kahit ilang segundo mo lang siya iwan, ako sigurado ako merong matututong dyan. Huwag din pala natin kalimutan na dapat nasa low heat lang din ang ating apoy. Pagkatapos ng ilang minuto, nakikita nyo naman na medyo nagbubuo-buo na siya. Ang tawag pala namin dito sa probinsya namin ay kalamay hati. Dito sa Maynila ay may nagluluto din ng ganito at may nagtitinda rin pero hindi ko lang alam kung ano ba talaga ang tawag nila dito. Ngayon, kung napapansin nyo nga ay medyo nabubuo na itong ating kalamay hati. Pero wait lang mga mare, hindi pa luto talaga yan. At kailangan pa nating halu-haluin yan nang maigi yung parang hindi na siya naghiwa-hiwalay. Katulad na lang nito. Easy lang yung steps at wala talagang kahirap-hirap sa paggawa pero kailangan mo lang talaga i-ready ang braso mo sa matinding haluan na mangyayari. Palapit na ng palapit ang November 1 at kung sumasakit ang ulo mo kung ano ang lulutuin mo, suggest ko pwedeng-pwede na to. Masarap at mura na at magugustuhan pa ng mga bata.